Ang Kengkoy na China mga kapatid, nagpapatawa na naman. Comedy na naman sila mga tol. Ito, China bumuelta daw sa Estados Unidos tungkol sa issue sa West Philippine Sea. Dahil ang gusto ng China mga tol, irespeto daw ng United States ang kanilang soberanya, ang kanilang posisyon. Irespeto daw ng United States ang kanilang posisyon dito sa South China Sea. My goodness mga tol. Mamaya bigyan natin ng reaction yun yung panawagan nilang ganun. Pero bago yan, ito mula sa News 5 Everywhere. Yan mga tol ito sabi rito sa description. Sinabi ng China na dapat kilalanin ng Estados Unidos ang soberanya nito sa South China Sea sa kabila ng patuloy na tensyon sa mga agawang teritoryo mga tol. Dapat China muna sinasabi nila yan sa sarili nila. Dapat irespeto nila yung desisyon ng UNCLOS na ang Pilipinas may 200 nautical miles. Dapat kilalanin nila, irespeto nila yung 2016 arbitral ruling na naipanalo ng Pilipinas at napawalang bisa ang claim nila dyan dahil wala naman talagang basehan yung kanilang 9-dash line. Bago sila mag-demand ng respect, ibigay muna nila yung respect sa Pilipinas. No? So bago natin to simulan mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Ang pinag-uusapan po natin ngayon, madalas araw-araw, yung mga kaganapan na nangyayari sa West Philippine Sea. Dahil bilang isang Pilipino, dapat kahit ano pang lagay mo sa lipunan, kay doktor, kay abogado, kay musikero o kahit na ano ka man sa lipunan na to, basta nandirito ka sa Pilipinas at ikaw ay isang Pilipino, dapat concerned ka about sa bagay na to. Dapat may boses ka mga tol, no? So ito, panoorin natin to mula sa News 5 Everywhere. Buwelta ang China sa Amerika bago ang balikatan exercise kasama ang Pilipinas. Ayon sa Defense Minister ng China, dapat kilalanin ng Amerika ang kanilang posisyon sa South China Sea. Sabi ni Admiral Dong Jun, the US should clearly recognize China's firm position, earnestly respect China's territorial sovereignty and maritime rights and interest in the South China Sea. Gunggong! Hindi nga kayo sumusunod sa international law eh. Hindi nyo nga nire-respeto ang sovereign rights ng Pilipinas. Diba? Ang dami niyong barko dito sa West Philippine Sea, hindi nyo na naman sakop to. Hindi nyo nga kinikilala yung 2016 Arbitral Ruling Award eh. Hindi nyo nga nire-respeto yung UNCLOS, nakaperma kayo dun eh. Sabi ng UNCLOS, ang Pilipinas merong 200 nautical miles. Pero nasaan kayo? Nasa loob na kayo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nangaharang kayo ng barko, nangaharas kayo, nambobomba kayo ng water cannon. Anong respetong sinasabi ninyo? Anong recognize ang sinasabi ninyo? O ngayon, natitikman ninyo ngayon. Diba? Dati kayo lang ang malakas eh. Dati kayo malakas kontra Pilipinas eh. O ngayon, merong isang bansang malakas na pumapanig sa gusto ng Pilipinas. O, pakiusap kayo ngayon. Nakikiusap ang China mga tol. Respeto daw sana ng United States ang kanilang posisyon. Ang kanilang territorial and sovereignty and maritime rights. Kengkoy. Respetuhin daw ng Amerika ang soberanya ng China. Sa Lunes na magsisimula ang balikatan exercise sa Pilipinas na gaganapin sa ating karagatan, malapit sa Taiwan at South China Sea. Giit naman ng China, hindi raw nila kailanman hahayaan ang mga aktibidad na makakaapekto sa independence ng Taiwan. Sa isa namang pahayag, sinabi ng G7 o grupo ng mga makapangyarihang bansa na tutol sila sa mga delikadong paggamit ng China ng mga barko ng Coast Guard at Maritime Militia sa South China Sea. Diba malaking tulong yung ginagawa ng media? Diba? Ng mga vlogger, mga tol. At ginagawa ng PCG. Diba? Yung pag-expose sa mga dangerous maneuvers ng China, mga tol. Kasi nakakarating talaga hanggang sa international media, mga tol. Napapanood nila. Dati kasi hindi nila alam eh. Diba? Kasi nga, yung dating presidente natin, mga tol, tau-tauhan ng China. So walang media, walang nakakakita kung anong nangyayari doon. Yung mga PCG natin, wala silang boses. O ngayon,
May mga video. Kaya nga pati yung media, di ba, tinutulig siya ng China. Sinasabi nila, minanipula daw ng media yung mga video. Kumbaga, edited lang daw yung mga video. May goodness. Kitang-kita niyo yung ginagawa nila. O ngayon mga tol, yung G7. I-search nyo na lang mga tol kung ano-ano mga bansa yung kabilang sa G7. Mga malalakas at mga makakapangyarihang bansa yon mga tol. Imagine mo, China, akala nila sila na yung pinakasiga sa buong mundo. O ngayon, nag-iiyak sila. Labis din daw silang nababahala sa napapadalas na dangerous maneuvers at pagwa-water cannon ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ang Group of Seven ay isang organisasyon na kinabibilangan ng Canada, France, America, Germany, Italy, Japan at United Kingdom. Dami no? Canada, France, Italy, United Kingdom, Germany. Dami no? Hindi ko nakabisado lahat. Ang dami no? So ito mga kapatid, bigyan naman natin ng reaction video itong mangyayaring balikatan mga kapatid no, sa ating teritoryo, sa ating karagatan. 14 na bansa daw ang magsisilbing observers no, sa 2024 PH at US balikatan exercise. Panoorin naman natin to mula sa UNTV. Sa kaugnay na balita, aabot sa 14 na mga bansa ang magsisilbing observers sa gaganaping 2024 Philippine-US Balikatan Exercise. Kabilang narito ang mga representative mula sa bansang Brunei, Canada, France, Germany, United Kingdom, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, Thailand at Vietnam. Bukod sa 16,000 miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Amerika, ilang contingents rin mula sa Australian Defence Force at French Navy ang lalahok sa joint military exercise. Nauna nang sinabi ng AFP na maituturing na pinakamalaki sa kasaysayan ang gaganaping 2024 balikatan exercise. So ito na yung pinakamalaki tol. Balikan natin kung ano-ano mga bansa yun. No? Ayan, no? Brunei. Yan Canada. Yung Brunei, meron tayong maliit na overlapping sa kanilang exclusive economic zone at saka sa ating exclusive economic zone. Pero wala naman tayong banggaang nangyayari. Wala naman tayong pambubulas na nangyayari, di ba? Canada, France, Germany. Etong France at Germany, yan, kaisa natin yan. United Kingdom, India, yan. Diyan natin binili yung BrahMos missile. Indonesia, Japan, yan. Ano na natin yan? Kasanggang matibay na natin yan. Malaysia, tingnan mo Malaysia mga tol, nagkakaroon tayo ng problema dyan, yun dun sa Sabah. Pero tingnan mo, wala namang pambubulas na nangyayari, di ba? New Zealand, Singapore, South Korea, Thailand, Vietnam, di ba? Vietnam, marami silang inukupa dito sa West Philippine Sea mga tol. Mas marami silang inukupa dito sa West Philippine Sea. Pero wala tayong nagiging problema sa kanila kasi wala namang harassment na nangyayari. Unlike sa China, mga tol, sila lang talaga yung nagsisiga-sigaan na akala mo talaga haring-hari sa buong mundo. Diba? So ngayon, etong gagawin nating balikatan ng Pilipinas at saka Amerika, eto daw yung magiging pinakamalaki sa kasaysayan mga tol. Ako, iyak na naman ng China rito. Kaya tingnan nyo, hindi pa nangyayari yung balikatan mga tol, ang dami na nilang sinasabi. Respeto daw ng Estados Unidos ang kanilang posisyon. Nag-iiyak na, nagmamakaawa na sa USA mga tol. Respeto daw ng United States ang kanilang soberanya. Samantalang hindi nila kayang ibigay yon sa Pilipinas. Diba? Kapag ang Pilipinas naglalayag mag-isa mga tol, wala silang respeto, binabastos nila tayo mga tol. Wala silang respeto sa Pilipinas kapag naghahatid tayo ng mga supply dito sa BRP Sierra Madre. Kitang-kita naman natin mga tol kung anong ginagawa nila, di ba? Yung BFAR kapag namimigay ng ayuda sa mga mangingisda, wina-water cannon din nila mga tol. Mga mangingisdang Pinoy natin mga tol, pinutol nila yung payaw nung nakaraan. Mga mangingisdang Pinoy natin nangunguha ng seashells doon sa Scarborough mga tol, anong ginawa nila? Di ba? Hinarang nila, pinabalik nila yung mga seashells samantalang pang ulam lang sana yun ng mga mangingisdang Pinoy. Samantalang nasa loob naman yan ng exclusive economic zone natin. Oh, di ba? Ganun ang ginagawa nila sa mga barko ng Pilipinas. May respeto ba sila sa ating maritime rights? Di ba? Wala silang respeto. So anong karapatan nila para mag-demand nun?
Grabe sila, di ba? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.